Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Nonong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sarangani. Tinititigang mabuti ni Nonong ang panggapas na nakasabit sa dingding. Isa ito sa daan-daang koleksyon ng patalim ng ama na si Tatang Omeng. Ang natatanging sandata na walang katulad. Hindi lamang ito ordinaryo dahil sa bawat pagtaga. Nag-iiwan ito ng malalim na bakas. Isang antingero ang ama na mahilig ding mangolekta ng kung ano-anong patalim. Mula sa pinakamaliit na balisong hanggang sa pinakamataas na katana na nakuha noon ng panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Nakita niya kung paano gamitin ang iba. Ngunit mas interesado ito sa nakasabit na panggapas. O anak, sa titig mong yan parang mapuprol na yung panggapas ha. Kung bibilangin ko, ilang oras ka nang nakatingin? Bakit ba anak? Tanong ni Tatang Omeng. Pagpasok ng tahanan. Kakatapos lamang nito sa pagsisibak ng kahoy. Tinabihan niya ang anak na nakatayo sa harapan ng nakasabit na panggapas. Hindi ko lang po maiwasang mapaisip sa panggapas na yan, tay. Kung titignan, ordinaryo lang naman gawa sa bakal. Pero nung ginamit niyo sa pagpatay ng aswang, mas malalim yung taga na nakita ko. Tsaka parang may matalas na hangin sa bawat pagwasiwas niyo. Ano po ba talaga yung sandatang yan, tay? Tugon ni Nonong. Napangiti si Tatang Umeng. Napatingin na rin sa nakasabit na panggapas. Mahabang kwento kung itatanong mo anak. Pero bibigyan kita ng kaunting impormasyon tungkol dito. Ito ang unang panggapas na bigay kay Lolo Indomo ng kanyang lolo na isa ring antingero. Marami siyang alam tungkol sa iba't ibang patalim. Naging panday rin kung minsan. At yan ang unang sandatang hinulma mula sa tinunaw na bakal. At isa pang bagay na nagmula sa kalawakan. Wala akong ideya kung ano ang bagay na yon. Pero ang sabi ni Lolo Indomo gawa din daw yan sa mutya ng ipo-ipo. Sa katunayan, sabay na nabuhay yung panggapas na yan at ang pagkuha sa mutya na yon. Itong mutya na tangan ko, minana ko pa sa mga ninuno natin. Basta, ang sabi ni Lolo mo, ang tanging tungkulin ng panggapas na ito, pumatay ng aswang. Yun lang. Kaya kung naaalala mo, ilang beses ko lang ginamit kapag may nilalang na nagpaparamdam sa paligid. Pagsasalaysay ni Tatay Omeng. Gayunpaman, nakulangan si Nonong sa sagot ng ama. Subalit maging si Tatang Omeng mismo ay limitado lamang ang kaalaman. Sa madaling salita, kalahating katotohanan lamang ang sinabi ng yumaon ni Nuno tungkol sa naiwang sandata. Naaalala ko nga po yun. Minsan nyo lang gamitin yung itak. Ano nga po ba yung tawag nyo dyan? Ang sabi ng ninuno natin, tawagin na lamang natin sa pangalang panggapas ng ipo-ipo. Tugon ni Tatang Omeng. Mahabang katahimikan ang sumunod. Parehong napatitig sa panggapas. Ilang sandali pa. Nag-unahan sa paglabas ng madinig ang sigaw ng matandang mangangalakal.
Si Tatang Oming ang sumalubong nito sa daan. O Manong John, ano po ang nangyari sa inyo? Napakadungis at may dugo ang dala niyong sako. Tanong ni Tatang Oming. Punit ang damit ng matanda. Maraming galos sa katawan. Madungis at isa na lamang ang tsinelas. Takot at nanginginig. Tatang, papasukin na muna natin. Mukhang kailangan niyang kumalma. Wika ni Nonong. Habang inaalalayan ni Tatang Oming ang matanda sa loob. Dali-dali namang sinuri ni Nonong ang paligid. Alam niya na sa tuwing sasadya ang mangangalakal sa kanila, isa lamang ang ibig sabihin. Nang wala namang mapansing kakaiba, pumasok sa loob at nakinig sa usapan. Manong, ilang araw ko rin kayong hindi nakita ha. Saan po ba kayo namalagi nitong mga nakaraan? Dinaanan kita sa kubo na tinitirhan mo, pero wala ka. Kumusta po ba kayo? Tanong ni Tatang Oming. Pasensya na kayo kung pumarito ako na ganito ang kalagayan. Sa katunayan dapat kagabi pa ako nagpunta. Kaso hindi ko maatim na makarating dito ang nilalang dahil lang sa paghabol sa akin. Alam kong may tungkuling kayong ginagampana, kaya nag-iingat na rin ako. Ayaw kong madamay kayo sa mga kilos ko. Tugon ni Manong Jun na mas lalong ipinagtaka ni na Tatang Oming at Nonong. Manong, hindi po malinaw. Ano po ba yung nilalang na humahabol sa inyo kagabi? Bakit nag-aalangan kayong dumiretso dito? Ang sabi ko naman sa inyo na kapag kailangan nyo ng tulong, pumunta kagad kayo rito sa bahay. Handa po kaming tulungan kayo. Wika ni Tatang Oming. Aswang. Aswang ang humabol sa akin. Ang totoo niyan, ginabi ako sa pag-uwi. Tapos nang mapadaan ako sa isang bahay, narinig ko ang sigawan. Tunog ng nangangailangan ng tulong. Kaya dali-dali akong lumapit. Pero pinibiktima na pala ng aswang yung pamilya. Hindi ako nakatulong. Natakot. Naduwag ako at tumakbo. Nang nasa kalagitnaan na ng daan papunta rito para makahingi ng saklolo sa inyo, napansin kong hinahabol ako ng aswang. Naisip ko na lumihis ng daan. Naligaw pa sa gubat para takasan yung halimaw na yon. Sa kabutihang palad, nakaligtas naman pero ito nga, punit-punit at maraming galos sa katawan. Pagsasalaysay na matanda, napahugot ng hininga si Tatang Oming nang hinayang sa pagkakataon na mapuksa ang aswang na sumalakay. Inintindi na lamang din ang paliwanag ni Manong Jun. Manong, yun na po sana yung tamang oras para may mapuksa tayong aswang. Kaso inilihis nyo kagad ng daan eh. Hindi bale. Nauunawaan ko naman po ang punto nyo. Darating din ang araw na makikita natin muli ang nilalang na yon. At kapag nangyari, hindi ako magsasayang ng segundo. Siya nga po pala. Saang bahay nyo naratnan yung pambibiktima nito? Tanong ni Tatang Oming. Doon lang sa kabilang barangay. Yung nag-iisang bahay sa dulo ng maisan. Mga bata yung nabungaran ko at isang nanay. Duguan silang lahat. Kung hindi binalikan ng aswang, sigurado kung buhay pa ang mga yon. Kalmot lang naman ang inabot eh. Yun nga lang, hindi natin alam. Tugon ni Manong Jun. Nag-aalala ito sa sinapit ng pamilyang nabanggit. Tatang, hayaan niyo akong tumulong. Pupuntahan ko po yung bahay na sinabi ni Manong. Aalamin ko yung nangyari. Wika ni Nonong. Mabuti pa nga anak. Pagkatapos ng agahan ka na umalis,
Magsalo muna tayo sa mesa at pag-usapan na rin ang ibang bagay tungkol dito. Kagaya ng nabanggit, habang nasa hapagkainan, nag-usap ang mag-ama kasama si Manong Jun. Pinaplano kagad ang gagawing hakbang para saklolohan ang pamilyang biktima. Nahuli man, ngunit sinisiguradong pagbabayarin ang sino mang aswang na sumasalakay. Pagkatapos ng kainan, dali-dali nang lumakad si Nonong papunta sa kabilang barangay. Pagkarating sumalubong kagad ang tagpong kumpulan ng mga tao sa tabi ng daan. Walang ibang pinag-uusapan kundi ang nangyaring pambibiktima. Ayon sa narinig na usapan, nakaligtas naman ang pamilya at kasalukuyang nagpapagaling sa tahanan ng isang manggagamot sa kabilang bayan. Matapos makiusisa sa usapan, dumiretso si Nonong sa tahanan ng biktima. Maraming magsasaka sa puntong yun, abala sa kani-kanilang gawain. Unang sinuri ni Nonong ang paligid. Malayo sa ibang kabahayan ng tahanan, may bakas ng kalmot ang bahagi ng bintana. Sira ang pinto na parang puwersahang binuksan. Nang mapansin ng isang magsasaka ang pagtingin niya, nilapitan siya nito. O iho, antingero ka rin ba kagaya ng nauna sa'yo? May dumating dito kanina. Nagtatanong tungkol sa nangyari. Ang sabi manunugis daw siya ng aswang. Nangalap ng impormasyon para makatulong. Ikaw rin ba? Tanong ng magsasaka. Hindi po. Napadaan lang ako sa lugar tapos narinig ko yung usapan doon. Nakuryoso lang kaya naparito. Totoo po ba talaga yung nangyari? May aswang dito sa inyo? Tugon ni Nonong. Sinabi mo pa iho. Itong lugar namin, payapa kung titignan sa umaga. Pero napakadelikado pagsapit ng gabi. Pakipsilim pa nga lang nakauwi na kaming lahat. Ilang beses nang sumalakay yung aswang na yan. Walang pinipili. Mambibiktima talaga kahit nasa labas o nasa loob ng tahanan. Tignan mo nga yung nangyari sa pamilya. Nakakaawa. Sinabihan namin lumipat na lang ng ibang lugar pero ayaw. Ayan tuloy. Kumusta naman po yung lagay nila? Balita ko, mga bata yung kasama nung nanay. Malala po ba yung sugat nila? Dinala na sa kabilang bayan. May manggagamot doon. Ang nabalitaan ko, naagapan na. Hindi naman masyadong malubha yung tinamo. Kaya sa awa ng Diyos, ligtas na yung pamilya. Yung aswang po ba may ideya kayo? Baka nakita nyo na o nakilala. Bahagyang lumapit ang magsasaka nang itanong niya yun. Binulong ito ang sagot. Sa totoo lang, ilang beses ko lang nakita. Hindi ako sigurado kung siya ba talaga yung aswang na sumalakay sa pamilya. Pero malakas yung kutob ko na aswang yun. Hintayin mo mamayang hapon. May gagawin na isang lalaki dito sa sakahan. Madali mong makikilala kasi matangkad. Patpatin yung pangangatawan. Nakasalamin at malakas magsigarilyo. Tatayo siya dyan malapit sa pastulan ng kalabaw. Wika ng magsasaka. Napatango si Nonong. Kinausap pa ang magsasaka. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na rin. Pagkarating sa tahanan, ibinalita sa ama ang nakuhang impormasyon. Kung ganun ba, matagal na palang minamanmana ng aswang ang pamilya. Mamayang hapong kamo, ako mismo ang pupunta doon mamaya. Malalaman din natin. Wika ni Tatang Oming. Pagsapit ng hapon,
magkasamang nagpunta ng sakahan ng mag-ama. Si Tatang Oming lamang sana kaso nagpumilit si Nonong. Hindi makatiis ang binata lalo na't bitbit ng ama ang panggapas. Hindi makapaghintay na masaksihan ang magaganap na sagupaan. Pagkarating, wala pa ang nasabing tao. Naghintay pa sila ng ilang oras. Kagaya ng sinabi ng magsasaka, madali nilang nakilala ang lalaki ayon sa deskripsyon na ibinigay. Sa dulo ng sakahan ito nakatayo, sa kabila naman sila nakapwesto. Malayo ang distansya ngunit damang-dama ni Tatang Omen at nang tangan ang presensya nito. Ilang ulit pang sinuri para lamang makasigurado. Tatang, siya yun ano? Hindi pa po ba natin lalapitan? Ang kapal ng mukha niyang magpakita pagkatapos makapangbiktima dito sa lugar. Wika ni Nonong. Hindi ako sigurado, anak. Sa pagkakaalam ko hindi na bumabalik sa lugar ang aswang kapag tapos ng makapangbiktima. Parang may ibang sadya ang isang to. Hindi pa malinaw sa nararamdaman kong enerhiya mula sa kanya. At kung ano man yon, hindi siya magtatagumpay. Haharangin natin bago yon mangyari. Tugon ni Tatang Oming. Upang hindi mahalata ang kanilang kilos, nagpresentang tumulong sa magsasakang nakausap ni Nonong. Makalipas ang ilang oras, nagsiuwian ang lahat maliban kina Tatang Oming na dali-daling sinunda ng lalaki. Habang binubuntutan ang estranghero, napansin sila makalipas ang ilang sandali. Kagad itong naalerto. Dali-daling gumawa ng hakbang upang makawala. Paulit-ulit na lumihis ng daan hanggang sa tuluyang naglaho sa paningin ni Tatang Oming. Huminto ang mag-ama sa kalagitnaan ng kagubatan. Kahit saang direksyon tumingin, hindi na matanaw ang lalaki. Isapat madilim na ang paligid. Paano na ito ngayon, Tatang? Saan natin hahagilapin yung isang yun? O maghihintay na naman tayo ng bukas sa sakahan? Tanong ni Nonong. Hindi na kailangang maghintay ng panibagong araw. Nandito lang yon sa tabi-tabi, anak. Talasan mong yung paningin. Gabi na't paniguradong kikilos ang nilalang na yon. Galugarin natin ang buong lugar. Hindi tayo uuwi nang hindi yon nahahanap. Huwag ka ring lalayo sa akin para maprotektahan kita kung sakali. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na kilos ng nilalang. Sige po, Tatang. Mas mabuti na ding mahanap natin at mapuksa para hindi na madagdagan yung biktima nun. Muling wika ni Nonong. Sinimula ng mag-ama ang paghahanap sa aswang. Bawat dulo ng kagubatan, naabot nila subalit walang mahagilap. Wala ring katao-tao at kabahayan kaya't nahirapan. Hindi rin nagbigay ng senyales ang tanga na mutya. Makalipas ang ilang oras, napagpasyahang bumalik na lamang sa dinaanan. Madaling araw na. Umuwi na lang muna tayo. Hindi ko naman akalain na mahirap palang hagilapin yung aswang na yon. Akala ko matatagpuan lang natin sa loob ng gubat. Hindi pala. Mukhang tama ka nga talaga. Babalik tayo sa sakahan para abangan ang muling pagpapakita ng lalaki. Wika ni Tatang Oming. Nanghihinayang ito sa pagkakataon. Napatango na lamang din si Nonong. Binaybay ang daan pabalik ng tahanan. Subalit sa kalagitnaan, narinig nila ang sigawan mula sa kabahayan. Dali-dali silang lumapit upang sumaklolo
Pagkarating doon, walang ibang salitang namutawi sa bibig ng mga tao kundi aswang. Tulungan niyo kami. Anak kong buntis. Pero aswang. Inaaswang yung anak ko. Tulungan niyo kami. Wika ng isang manang nabuhat-buhat pa ang paslit na po, palabas ng tahanan, habang inaalalayan naman ang babaeng nagdadalang tao. Kagad tumulong si Nonong. Inilipat sa kabilang bahay ang mga ito. Kakilala lang din kaya pinatuloy. Samantala, dumiretso si Tatang Omeng sa loob ng tahanan. Sinuring mabuti ang loob at nakita ang bakas ng kalmot sa bubong. Tagpi-tagping nipa lamang kaya madaling masira. Nang wala nang ibang napansin, lumabas upang doon naman tumingin. Tatang, may napansin akong gumalaw sa bahaging yun. Naaninag ko eh. Anino lang kaya hindi ako sigurado. Pero malay natin aswang pala yun. Wika ni Nonong. O sige na, susundan ko. Dumito ka muna at yung buntis bantayan mo. Samahan mo sila. Saka ito, saka mo lamang gagamitin kung kinakailangan. May basbas yan kaya pwede nang ilaban. Tugon ni Tatang Omeng, kasabay ng pag-abot ng balisong sa anak. Pagkatapos ay dali-daling sinundan ang dinaanan ng aswang. Bumalik si Tatang Omeng sa kagubatan. Sa puntong ito may bakas ng nilalang sa paligid. Tinalasan ang paningin at pang-amoy upang masundan ang samyo ng halimaw. Hindi nga siya nagkamali ng pagkilala dahil parehong-pareho ang amoy ng estranghero sa sakahan at ngayon. Hinugot na nito ang panggapas. Naghanda sa posibleng paglitaw nito. Habang humahakbang ay siya namang paglakas ng alingasaw. Hindi na rin mapirme ang tangan, maging ang hawak na patalim. Naglalabas na ng mainit na hangin. Huwag ka nang magtago. Nasundan na kita. Mas mabuti pag lumabas ka na at magharap tayo. Nabiktima mo na ang pamilya doon sa taniman. Kagabi lang yon. Tapos ito ka na naman. Naghahanap muli ng dadalihin. Ganyan ka ba talaga kahayok sa laman ng tao? Halika, harapin mo ko! Paghamon ni Tatang Omeng habang tumitingin sa paligid. Kagad sinundan ng tingin ng mabilisan ang pagdaan ng malaninong hubog. Paulit-ulit, namalaya na lamang ni Tatang na nagdurugo na ang balikat. May bakas ito ng kalmot. Hindi naman siya nasaktan o nakaramdam ng hapde. O ano? Ganyan ka ba kaduwag? Puro ka lang pagtatago. Puro pagnanakaw ng atake. Kung lumabas ka tumarap dito, kahalimaw mong nilalang tapos naduduwag ka. Ang lakas pa ng loob mo na maghasik sa mga taong walang kalaban-laban. Ngayon na may naghahamon na babahag yung sungay mo. Sungay lang muna, wala ka namang buntot. Wika ni Tatang Omeng. Tinalasan pa niya ang paningin. Madilim ang paligid at hindi madaling aninagin ang mga bagay-bagay sa tabi. Pwera na lamang kung gagalaw. Ilang sandali pa, may puwersang bumangga sa kanya. Natumba ngunit kagading bumangon. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na pagkalmot. Hindi lamang nakalaban dahil biglaan ang atake. Akala mo siguro madadaan mo ko sa ganyan ano? Magdamag mo man akong kalmutin. Hindi ako mamamatay. Uy! Ikaw ha! Maiksi lang ang pasensyang bitbit ko ngayon. Kaya lumabas ka na at magtuos tayo ng harapan.
Wika ni Tatang Oming. Subalit patuloy lamang sa pag-atake ang nilalang. Walang balak na lumitaw. Kaya pinag-aralan ni Tatang Oming ang galaw nito. Nang matansya ay siya naman ang sumugod. Tangkang titira ng kalmot ang aswang nang pasimpleng hawakan ni Tatang sa kamay. Pagkatapos ay malakas na sinikburaan. Tumilapon ang nilalang. Gulat na napatingin. Ngunit madali namang nakabawi. Sumugod ito. Kalmot ng kalmot. Sumunggab sa likuran sabay kagat. Nang nakasampa na ito sa likod ni Tatang Oming, hinawakan sa ulo sabay bagsak sa lupa. Tinaga na rin subalit nakailag. Muling sumalakay ang aswang. Nagpaula ng kalmot. Sa puntong ito ilang beses nang tumilapon si Tatang at medyo hirap na rin sa pagsugod. Depensa na lamang ng depensa. Aba, ibang klase rin ang isang to. Bautak, alam na alam ang ginagawa. Wika ni Tatang Oming. Pasimple niyang pinunasan ang dugo sa ilong. Tumayo muli sabay dampot ng nabitawang panggapas. Sa pagkakataong yun, walang takot na humarap sa kanya ang aswang. Nakatayo ito sa unahan. Masamang masama ang titig habang umaangil. Alisto naman si Tatang Oming. Hindi nagpakampante dahil may pambihirang lakas din ang kalaban. Hinintay niya ang muli nitong pagsugod. Ngunit lumipas na lamang ang ilang sandali. Nakipagtitigan na lamang ito. Nagtataka siya kaya nagsalita na. Sandali, huwag mong sabihin natatakot ka sa sandata ko. Huwag naman. Hindi magiging maganda ang labang kung ganyan ka. Ano? Huwag mong sabihin hanggang doon na lang ang kaya mong gawin. Panghas ka kung umatake kanina. Tapos ngayon tatayo ka na lang. Naubos na ba ang lahat ng tapang mo? Tanong ni Tatang Oming. Hindi nakaligtas sa kanya ang paulit-ulit na pagsulyap ng aswang sa hawak na panggapas at tangan na mutsyang nakasabit sa leeg. Ilang sandali pa. Napansin ito ang malakas na hangin nagsimulang manalaytay sa patalim. Kitang-kita kung paano tinabla ng pangamba ang nilalang. Nang mapansing nagtatangkang tumakas, kumilos na si Tatang Oming para pigilan. Gamit ang bilis at likse. Sinugod niya ang nilalang. Kasalukuyan pang nilalamon ng takot kaya hindi napansin ang pag-atake. Diretsyong tinaga. Tumagos sa katawan ng panggapas. Nanlaki na lamang ang mga mata ng aswang matapos na malayan ang nangyari. Dali-dali itong hinugot at saka paulit-ulit na winasiwas at tinaga ng tinaga. Umandusay ang aswang. Nangingisay habang nananalaytay sa katawan ang malahanging puwersa ng sandata. Tinitigan lamang ito ni Tatang Oming habang nag-aagaw buhay. Ang tagal mo namang balagutan ng hininga. Ilang sandali na ang lumipas sa. Mamatay ka na, hoy. Doon din naman yung patutunguhan mo eh. Huwag ka nang kumapit dahil wala ka nang kawala ngayon. Ang dami mo nang nagawang kasalanan. May gana ka pang lumaban para mabuhay. Tama na. Mamahinga ka na sa kabilang buhay. Wika ni Tatang Oming. Sabay taga ng paulit-ulit sa nilalang. Sa pagkakataong to, nalagutan din ng hininga. Ayan, tumigil na din. Mula sa pagkakataong to, wala ka nang mabibiktima pa. Ilang buhay kaya ang ninakaw mong halimaw ka.
Ang daming inosenteng nadamay dahil sa kagaya mong nilalang. Kung sana mga taong may laban ang hinahamon nyo, kagaya kong antingero, magiging patas. Sinasamantala nyo ang walang kalaban-laban. Mabuti na lang alisto si Manong John at naibalita sa akin kagad ang nangyari. Mabutit namatay ka na. Wika ni Tatang Oming sa nakahandusay na nilalang. Pagkatapos, sinigurado niyang mawawasak ang katawan nito. Hindi lapalapit sa ilog at tama namang merong balsa sa tabi. Sinakay saka sinilaban. Naghintay pa ng ilang oras at saktong nasunog ang kabuuan bago pinaanod sa rumaragasang tubig. Hinatid ito ng tanaw at nang hindi na makita. Umalis na sa lugar. Bumalik si Tatang Oming sa kabahayan kung saan sinaklolohan ang pamilya ng isang buntis. Unang sumalubong ang anak na si Nonong. Bahagya ng maliwanag ang paligid dahil madaling araw na. Kumusta po, Tatang? Ayos lang po ba kayo? Yung aswang nahuli niyo po ba? Lahat kami rito naghihintay. Hindi maiwasang mag-alala eh. Napakatagal niyo po kasing bumalik. Tanong ni Nonong. Dali-dali namang itinago ni Tatang Oming ang bakas ng kalmot sa balikat. Bautak yung animal eh. Nahirapan akong lumaban noong una. May taglay din na pambihirang kakayahan. Kaso nang tumagal hindi naman umubra. Ayon, pinaanod ko na sa ilog ang abo niya. Yung mga tao dito, kumusta naman? Wala bang nagparamdam habang wala ko? Yung buntis at bata, ayos lang ba sila? Wala naman pong nagparamdam, Tatang. Maayos din po yung lagay nila. Hindi napuruhan kasi napansin kagad yung aswang. Nagtanong sila tungkol sa atin kung sino tayo. Pero wag kayong mag-alala. Naging maingat naman ako sa pagsagot. Sinisigurado kong makikilala lang tayo bilang normal na mamamayang kagaya nila. Sinabi ko lang na simpleng magsasaka. Napadaan sa lugar at sumaklolo nang marinig yung sigawan nila. Napaniwala ko naman, Tatang. Iho, yan na ba yung tatay mo? Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa lakad mo. Pero kung ano man yung kinalabasan noon, maraming salamat pa rin sa pagtulong ha. Kung hindi kayo dumating siguro, patuloy pa din sa pagsalaka yung aswang. Ganyan pa naman yung mga nilalang na yan. Kung walang magtataboy, aba, susugod lang ng susugod hanggang sa makuha yung pakay. Wika ng magsasaka. Ito rin yung nakausap ni Nonong noong unang beses na sumadya sa lugar para alamin ang nangyari. Tatang, siya nga po pala yung pinagtanungan ko noong nakaraang araw. Siya din po yung nabigay ng impormasyon tungkol sa aswang. Wika ni Nonong sa ama. Ganun ba? Manong, magandang araw sa inyo. Mabuti naman at maraming gising ng sumalakay ang halimaw. Hindi nagtagumpay sa pambibiktima kasi maraming nagsilapitala. Wika ni Tatang Oming. Ganyan naman po talaga kami rito. Wala kasing ibang maaasahan kundi kami lang. Malayo yung ibang kabayan at walang ni isang marunong makipaglaban sa nilalang. Kaya kapag merong magtatangka, gising kaming lahat para pagtulungang itaboy. Swerte lang siguro sa puntong to kasi may dumaang mga anghel eh. Kayo, malaki yung naitulong niyo sa gabing to. O siya, tumuloy muna kayo sa bahay. Magkape muna tayo. Pag-aya ng magsasaka. Pinaunlaka ng mag-ama ang imbitasyon ng lalaki. Nakipagkwentuhan habang humihigop ng mainit na kape. Pampalipas oras. Nang sumikat na ang araw,
Nagpaalam na sina Tatang Omeng at Nonong. Hinatid pa sila hanggang sa daan. Pagkarating ng tahanan, malalim na hininga ang sunod-sunod na nahugot ni Tatang Omeng. Para sa kanya, isa sa malulupit na laban ang nangyaring sagupaan. Ibinalik na rin sa pagkakasabit ang ginamit na panggapas matapos malinis at madasalan. Gayon din ang mutsyang tangan. Tatang, sayang lang kasi hindi ko aktwal na nasilayan yung paggamit nyo ng panggapas na yan. Ang sabi nyo pa naman, mas magiging malupit yung laban kapag nagsama yung panggapas at yung mutya. Parehong may kapangyarihan ng ipo-ipo . Ang angas siguro ng kombinasyon ng dalawa, no? Marami po bang sugat yung aswang? Tanong ni Nonong. Hindi lang basta sugat, anak. Hayaan mo. Sa susunod, isasama na kita. Pero bago yun mangyari, kailangan muna kitang maturuan ng iilang depensa para kung magkaaberya alam mo na ang gagawin. Sa tamang panahon, anak. Wala din namang susunod sa kagamitang ito, kundi ikaw lang. Tugon ni Tatang Omeng. Hindi naman makapaghintay si Nonong na sumunod sa yapak ng ama. Hindi pa lamang sa ngayon, dahil gusto nitong pag-aaral muna ang atupagin. Dahil ayon sa kanya, makapaghihintay ang ganitong bagay sa taong kursunadang matuto at handang maging alagad ng lihim na karunungan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Tonton. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Dalawa silang magkapatid. Sinanay ng ama sa simpleng pamumuhay. Maagang naulila sa ina, kaya ito na lamang ang tanging nakakasama sa isla. Mas pinili ng ama na malayo sa mundong mapanghusga. Isang islang malapit sa dagat at pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng pamilya. Ngunit dahil malaki ang lugar at wala namang kapitbahay, mas minabuti ng ama na punuin ng mga pananim ang buong isla. Don, nadali mo na ba ng maayos yung bangka? Mukhang hindi maganda ang panahon . Nasa na kaya yung kapatid mo? Wika ng ama. Natawagin na lang natin sa pangalang Moring. Opo tay, natali ko na po. Itinali ko po doon sa batuhan. Baka po hampasin ng malakas na alon at masira na naman. Sinigo po, nandun nangunguha po ng kamuting kahoy. Wala na po tayong bigas . Kukuha lang din po kami ng mauulam. Doon na lang po mamaya dyan sa batuhan. Tugon ni Tonton. Sige na, tulungan mo na lang yung kapatid mo doon. Ako na maghahanap ng mauulam natin. Mahirap pagmamaya pa . Mukhang babagsak na yung malakas na ulan. Siya pala anak, ayusin mo na din yung pagsasahuda natin ng tubig ulan. Malaking tulong yun para bukas hindi na tayo tatawid para mag-igib. Utos ni Tatay Moring. Umalis na ang mag-ama. Ginawa ang naatas na trabaho. Mag-aalas 4 ng hapon. Nadatna ni Tonton ang kapatid na abala sa pagbabalat ng kamuting kahoy. Hinayaan niya lamang ito nang sa ganon, mas madali nila itong may uuwi. Kumuha siya ng itak at pumunta sa sagingan. Malapit lamang sa tahanan ang taniman ng ama at mga naglalakihang puno ng saging. Sagana ito sa mga tanim at maganda ang lupa sa isla. Pumili ito ng patpatin at mukhang hindi naaarawang puno.
Gagawin niya itong pangsahod sa gilid ng tahanan para maayos ang daluyan ng tubig. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid, nakakita ito ng puno na tila hindi na mabubuhay. Hindi na nagdalawang isip si Tonton. Pinutol niya ito at binalatan. Kinuha lamang ang nasa gitna na magandang gawing pangsahod. Sa hindi inaasahang pangyayari, may nakita ito na isang matulis na bagay na nakatusok mismo sa gitna ng puno. Sa pag-aakalang hindi tumubo ng maayos ang puno na yun dahil sa nakitang bato, kinuha niya ito at pinasok sa bulsa. Nagmamadali nang umuwi si Tonton. Ngunit hindi niya napansing may nakamasid pala sa kanyang ginagawa. O Nigo, tapos ka na ba? Isa lang muna ha. Aayusin ko lang yung silong natin. Pauwi na din si tatay. Nako, bilisan na natin. Mukhang pabagsak na yung malakas na ulan eh. Wika ni Tonton sa kapatid. Oo kuya, nasalang ko na kanina pa. Sige, tulungan na kita dyan. Sana makauwi na si tatay. Magdidilim na eh. Yung lampara, hindi pa yun naayos. Dalian na po natin. Tugon ni Nico. Nagtulungan silang matapos ang gawain at ilang minuto ang lumipas. Dumating ang ama na may bitbit na sari-saring lamang dagat. Bumagsak na din ang malakas na ulan. Sobrang lakas na tila galit ang langit dahil sa pinapakawalang napakalakas at napakadaming tubig. Kasabay pa ng pagkulog at pagkidlat. Nasa loob na ng tahanan ang mag-ama. Tahimik na pinagsasaluhan ang pagkaing inihain at biyaya ng kalikasan. Hindi na nakapag-aral ang dalawa. Ngunit ganun pa man, tinuruan sila ng ama na maging mabuting tao. Lingid sa kalaman ng lahat ang mangyayari na mga oras na yun. Sa hindi malamang dahilan, biglang gumuhit ang malakas na kidlat. Tumagos ito sa dingding kaya hindi na natapos ang pagkain. Tumayo na ang tatlo sa mesa. Babakin langit. Mga anak, may demonyo. May hinahabol ang kidlat. At kung ano man yon, sana wag naman dito sa pamamahay natin. Wika ni Tatay Muring. Tay, nakakatakot naman po yun. Mabuti na lang hindi tumama sa atin. Tugon ni Tonton. Oo, pero kailangan nating mag-ingat. Lalo na ikaw, Tonton. Kumuha ka ng uling sa kusina. Madali ka! Utos ni Tatay Muring. Ayon sa pamahiin, kung marami kang puyo o yung tinatawag na aliporos sa katawan, lalo na sa noo, kailangan mo itong tabunan ng telang itim o hindi kaya lagyan ng uling. Madalas itong nagiging sanhi kung bakit hinahabol ng kidlat o natatamaan ng kidlat ang isang tao. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat kung paano nagkaganon. Nagligpit na sila sa kusina at nagpahinga. Naalala ng binata ang malapangil na bato na nakuha sa loob ng puno ng saging. Kinuha niya ito. Ipinakita sa ama. Ganun na lamang ang pagkamangha ng ama nang matukoy ang bagay na hawak ng anak. Diyos ko, anak. Pinagkalooban ka ng kalikasan ng kakaibang sandata. Pangil yan ang kidlat na magbibigay ng kakaibang liksi at lakas sa sino mang nagtataglay nito. Wika ni Tatay Muring. Hindi niya hinawakan ng bagay. Bagaman natatakot sa pwedeng kakaharapin ng anak, minabuti niyang hayaan ito sa palad ng binata. Kumuha ng puyo at pangtali ang ama. Tinuruan niya ang anak kung paano ito magagawang kwintas. Nang sa ganon, hindi nito mawala o maitapon. Nang matapos ang pagtatali,
Tsaka pa lamang hinawakan ng ama at biniting ito paharap sa lampara. Kumikinang ang pagkakulay itim nito. Ikwinintas niya sa anak, tanda ng pagbibigay ng pahintulot at basbas. Naway gabayan ka ng kalikasan na malaman ang kung anumang kapangyarihang taglay ng mutya na ito, anak. Hindi ako ang makakapagbigay ng kalinawan sa iyo sa bagay na ito. Ang magagawa ko lang, gabayan ka sa pwedeng maging epekto nito sa iyong pagkatao. Ipanalangin natin na ang kalikasan mismo ang maglahad sa iyo ng maaari mong gawin upang mapagana ang gamit. Wika ni Tatay Muring. Tay, magiging tagapagtanggol na ba si kuya? Tapos, lilipad. Pag lumipad ka kuya, isakay mo ko ah. Pangarap ko talaga makalipad eh. Biro ni Nico. Natigil ang dalawa sa kakatuwang pahayag ng kapatid. Natatawa man, ngunit hinayaan nila itong maghayag ng saloobin. Dahil ganito sila pinalaki ng ama, ipinapaunawa ang pagrespeto sa kung anumang nais ng kalooban. Tay, sige na po. Matulog na tayo. Malalim na po yung gabi. Sige na, Nigo. Hayaan mo. Pag lumilipad na ako, ikaw yung una kong isasama. Wika ni Tonton. Naghanda na sila para makapagpahinga. Natapos na din ang malakas na ulan. Sa paglalim ng gabi sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagising si Tonton. May nakita ito na tila umaapoy na maliit na bato, nakalutang sa kanyang paahan. Napabangon si Tonton. Lumabas ito na tila pinapasunod siya sa kung anong direksyon. Hanggang sa narating nila ang gitna ng sagingan. Doon nagpakita ang umaapoy na bato. Bilang napakagandang nilalang. Isang diwata ng kalikasan at tagapangalaga ng lahat ng mga halaman sa lugar. Hindi na ako nagtataka kung ikaw ang pinili ng mutya. Ni hindi mo alintana ang pagsubok na kakaharapin mo. Maraming nagnanais makuha ang bagay na yan. Pero pili lamang ang taong pinagkakalooban ng ganyang kapangyarihan. Nandito ako para ibigay sa iyo ang basbas. Magiging ganap lamang ang gamit sa tamang panahon. Ikaw lamang din ang makakatuklas. Binabati kita, binata. Wika ng diwata. Kasabay ng paglabas ng maraming kulisap ang pagkawala ng elemento. Mag-uumaga nang makabalik siya sa tahanan. Gising na din pala ang ama na nakaupo sa mesa at nagkakape. Maaga itong nagigising dahil nagpapalaot pa ito. Kung minsan naman ay maagang nagbubungkal ng lupa para makapagtanim. O anak, saan ka galing? Nauna ka pa yatang nagising sa akin Halika na at magkape na tayo. May nilagang kamuting kahoy pa na natira kagabi. Yun na lang ang ialmusal natin ha. Wika ni Tatay Muring. Tay, may tinignan lang po ako. Sige po, kahit wala na pong kanin. Marami naman po tayong makakain eh. Saka, sanay na po kami na walang kanin, Tay. Ang importante hindi tayo nagugutom. Tsaka Tay, madaming bunga ng saging na saba doon banda sa kabila. Mas gusto ko pa yun ilaga kaysa bigas eh. Tugon ni Tonton. O siya, sige na anak. At samahan mo ko dun sa kabilang lugar. Malakas ang ulan kagabi. Marami akong tinanim doon at baka natabunan ng lupa. Sayang naman. Sige po Tay. Magbaon na lang po tayo na makakain. Gigisingin ko na din po si Nigo. Sasama po kami. Doon na tayo mag-agahan.
Wika ni Tonton. Bitbit ang galong may tubig at kalderong may lamang kamoting kahoy. Binagtas nila ang kabilang dako ng isla. Mahirap maglakad dahil maputik ang daan. Kaya nagpa siya silang dumaan sa gilid ng dagat paikot sa kabila. Habang naglalakad, may narinig si Tonton na mga yabag. Noong una ay hinayaan niya lamang baka mga ligaw lamang na hayop. Biglang nabaling ang tingin niya sa amang nasa unahan at sa malaking bato na gumugulong pababa sa kanila. Tinulak niya ang ama at sinalo ang nahuhulog na malaking bato. At dahil sa lakas ng pagkakatulak ng binata, napasubsob pa ang ama na kagad namang pinatayo ng kapatid. Habang si Tonton naman, buhat-buhat na ang napakalaking tipak ng bato na pabagsak sana sa kanila. Ngunit hindi na nagulat ang ama sa nakita sa anak. Inaasahan na niya na mabubuhat ng anak ang malaking bato na maaaring ikamamatay sana niya. Anak, ayos ka lang ba? Diyos ko, maraming salamat. Kamunti ka na ako doon. Wika ni Tatay Muring. Ayos lang po ako, Tay. Igigilid ko lang po itong bato. Dahil siguro sa ulan kagabi. Ayun oh, marami na pala yung nalaglag. Kaya mag-iingat po tayo, ha? Akit na po tayo, Tay. Delikado rito sa baba. Nigo, tanggalin mo lang yung tsinelas mo para makalakad ka sa putik. Tugon ni Tonton. Sa tagpong ito, hindi man gaanong naiintindihan ng binata ang mga nagagawa. Kahit mabigat ay nakakaya niyang buhatin at mabilis niyang nagagawa ang mga mahihirap na gawain na hindi man lamang napapagod. Batid ng binata na ito ang hatid ng pinagkaloob sa kanya ng kalikasan. Mas maaalalayan na niya ang ama sa mga gawain sa tulong ng lakas, bilis at liksi na mula sa ngipin ng kidlat. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.